Romblon at Palawan pasok sa World's Best 50 Beaches List for 2025. Dinadahan-dahan ko talaga yung pagkakabanggit. Mahirap na magkamali. Mahal ko talaga ang trabaho ko. Pero alam nyo naman tayo mga Pilipino, mahirap magpatawad. Lalo na yung iba nakikinig nga sa radyo. Baka sabihin, ang sinasabi nitong DJ na to. Ayan, pero ayan ulitin ko lang. Romblon at Palawan pasok sa World's Best 50 Beaches List for 2025. Hindi lang sa World's Best Island to Visit in 2025 ng US News and World Report, umalo ng todo ang isla ng Palawan dahil maging sa World's Best 50 Beaches List for 2025. Umarangkada rin po ito. Nag-number 2 ang Entalula Beach ng El Nido, Palawan. Number 2 sa listang ito mula sa 4th place niya last year. Improving, Kilala bilang Palawan's overlooked slice of heaven. Ipinagmamalaki ng Entalula Beach ng yung mga nagtataasang limestone cliffs at yung soft white sand na siyang bumubuo ng breathtaking view. Kaya ako talaga gigil na gigil makabalik dyan sa Palawan no? Ayan, pero hindi lang ang Palawan ang nakasama sa World's Best 50 Beaches list for 2025 na ito. Umalon din ng todo ang Bonbon Beach naman ng Romblon Province sa number 38 na nag-number 45 last year. Nag-i-improve talaga. Pataas ng pataas. Samantala, nag-number 1 naman sa World's Best 50 Beaches list for 2025. Paano babasahin to? Ang Cala Goloritze. Cala Goloritze ng Italy. Ganoon. Di congratulations. Amin na ang number 1 next year. Hindi na malayo yan. Gaganda ng mga beach natin dito. Tapos mas na-appreciate na nga ng mga Pilipino, yung paggala-gala sa mga lugar. At hindi lang yung paggala, alam nyo, napapansin ko, mas responsible na rin tayo. At sana maipagpatuloy yan. May turo din natin doon sa mga bata yung pangangalaga sa mga beach na ganito, 'di ba? Mapakilalang beach, hindi, 'di ba? Yung panatilihin nating malinis. Yung pagdadala na lamang yung simpleng nung garbage bag, 'di ba? Kapag aalis tayo, importante ho 'yan. Isama niyo 'yan sa inyong mga bibit-bitin kasi 'di ba dati wala pa naman, hindi pa naman ganun kanya-kanyang suput-suputan yung mga dala natin para sa mga basang damit. Pero yung mga itatapon, mga dadali natin mga basura, hindi natin masyado naiaayos yung pagdidispose. Kaya naman sa mga panahong ito, there's just no excuse. Okay? Para mapanatili, makatulong din tayo sa mga lugar na binibisita natin. Mas maganda yan para mag-improve nga na mag-improve, at mabalikan pa natin na magaganda ang mga lugar na ito. Especially, yung mga beaches, ayan, yung mga, basta yung mga nandyan sa nature, 'di ba, na pinupuntahan natin. Samantala, Laila Chicagora number 2. Bukod nga po sa Romblon at Palawan, pasyalan din natin ang dinadalaw ng marami, 'di ba? Ang ipinagmamalaking tourist destinations dito pa sa Pilipinas. Dahil ito, Julia Barreto all in sa pag-explore naman sa Camiguin. Talaga? Camiguin. Come again. So, pabalik-balik, Camiguin. Kadarating mo lang, nako. Camiguin. Hindi pa nga ako aalis Camiguin. Okay. Acheche. Hindi kasi makakailang enjoy itong si Julia, okay, sa kanyang adventure sa Island Province, nakilala rin bilang The Island Fire o The Island Born of Fire. Itap ang ito. Sorry. Ayan, ito ang tawag sa Camiguin dahil tahanan po ito ng 7 volcanoes. At isa rin ito, isa dito yung yung Mount Hibok-Hibok na isang active volcano.
Ayan ang ganda ng picture niya ni Julia Barreto. Bukod sa beaches, in-explore din ni Julia ang waterfalls doon at yung sunken cemetery sa dagat. Bukod pa nga sa mga ito, ay nag-enjoy din si Julia sa masarap na seafood ng Camiguin. Gusto ko rin mapunta. Ang ganda nga. Yung sunken cemetery. Ayun ang ganda ng mga kuha in fairness. Pero ba't pagka ako pupunta sa mga magagandang lugar na ganito, hindi ganito yung kuha? Siguro may diferensya yung pagkuha ko. Hindi ko alam kung paano kalikutin talaga yung Sige nga, yung mga anak ko na lang ang pagdadaling ko ng paghahawakin kong cellphone. Para ganito rin kaganda, yung mga kuha parang kay Julia Barreto. Pero promise, hindi ako magtu-two-piece katulad niya. Okay? Kahit nga nakadamit parang hindi nyo na matake pagka nakikita yung si Kuya Poy. Naka two-piece pa. Okay, sige. Pero baka mag-crop top ako. Mainit may... Bastos! Eto. Laila Chicagora, number 3 naman. Dumako naman tayo sa isa pang lalawigan sa Visayas kasama si Enchong D. Enjoy na enjoy ang young actor sa pag-explore sa Pulang Bato Falls sa Valencia, Negros Oriental. Kasama ni Enchong ang kanyang friends nang i-enjoy ang tourist destination na ito. Ayan, Pulang Bato Falls ang tawag sa lugar na ito dahil sa kulay pula na malalaking bato kung saan nanggagaling ang tubig sa falls. Tingnan nga po natin, ayan mapula. So itong pulan to, bato talaga yan, hindi yan putik. Hindi naman putik kasi malinaw yung tubig, kala mo, pulang bato nga. Yun, tamang-tama yung itinawag. Di ba nga? Pero bukod sa Pulang Bato Falls, dumaan din sina Enchong D at ang kanyang mga friends sa sulfuric rocks ng Valencia, Negros Oriental kung saan makikita at malalanghap yung steam ng sulfur mula sa bundok ng mga bato. Tignan nyo nga naman, Di ba para mahirap mahirap malanghap yung sulfur? Ito may tamang amount lang na naamoy-amoy mo. Ano bang amoy ng sulfur? Sige nga. Sige. Galing total steam. So medyo amoy usok yan. Medyo, maasim-asim yung amoy. Hindi. Nakakabahin kaya. Ayan, tama. Nakakabahin kaya. Siyempre, sulfur di ba? Yung mga ganyan, steam ng sulfur sa bundok ng mga bato. Buti pa itong mga to. Di ba nakakapagliwaliw na kasama ang kanilang mga friends, ganitong tag-init. Di ba? Ang dami-dami talaga mga magaganda mga lugar dito sa atin sa Pilipinas. Yung iba nga, di ba, nandyan lang pala. Nandyan lang sa kapitbahay lang, hindi pa napuntahan. 'Di ba? Ganyan tayong mga Pinoy, mas gusto yung iba, kanya-kanyang trip 'yan, 'di ba? Yung iba gusto mangingibang bansa. Gusto bibili ng maraming damit. Dito sa atin, di ba pagka pupunta ka sa ibang bansa, ay malamig doon, bibili ng fur. Doon lang nila gagamitin yung. Kailan ulit magagamit? Kapag nakaipon na ulit. Hindi nga sigurado kung next year o 2 years from now ang paggamit ng mga makakapal na mga jacket, mga thermal jacket pa yung inihahanda. Hindi okay rin naman na magpunta tayo abroad kung kaya. 'Di ba? Pero yung iba hindi kilala hindi na-appreciate dito nga sa Pilipinas. Magsiswim ka, 'di ba? Pabawas ang suot mo. Tsaka dito, Pinoy na Pinoy. Kaya naman buhay na buhay, of course, ang mga nandyan din, malalapit sa mga resort na yan. And please, sa mga meron namang kabuhayan na malalapit sa mga resort, sa mga lugar na mga pinupuntahan ng mga tourist destination, lalo na kapag summer, 'di ba? Tulong-tulong po tayo para mapanatili natin ang kalinisan, ang kagandahan ng mga lugar at syempre, wag ding mananamantala sa presyuhan. Alam nyo na 'yan, 'di ba? Para hindi nakaka-turn off para next week, para sa susunod na magpaplano ulit yung mga bisita, yung mga turista, mapa Pinoy yan, mapa foreigner, 'di ba? Ay nandun kayo. Una pa rin sa listahan. Alam nyo, ang gaganda nung ugali ng mga napuntahan namin dun sa lugar na yon. Babalik kami.
'Diba? Tapos ang linis-linis pa. Yung mga presyo ng mga nandun sa paligid ng mga binibenta nila, mga memorabilia doon, okay lang. Walang mga nananamantala kasi yung iba OA, no? Oo, na may presyo ng kung ano-ano, parang, ano ba? Oo, alam ko naman gusto nyong kumita. Alam namin na seasonal lang, pero yung reasonable pa rin. 'Di ba? Mas maganda yung ganun eh. Para sa ganung paraan, nagkakaroon tayo ng magandang relationship sa mga bisita, sa mga turista. Parang friends nyo na rin sila. Nababalik sila next summer na nagbabakasyon sa magandang lugar ninyo. 'Di ba ganun yun? Kaysa naman one time, big time. Kumita ka ngayon. Paano next year? Ayaw ka nang balikan. Kasi nga, ayan. No. Sobra. Kainis ka eh. ikaw patuloy yung hindi magandang kwento. Ang ganda ng lugar, pero yung experience na binigay mo, sa binenta mo, sa produkto mo, 'di ba, sa pakikitungo mo, sa service na ipinakita mo, ay ayoko ron. Maganda yung lugar kaso salbahe yung nakausap ko, yung mga ganyan. One time lang. Paano next year? Alang tao gustong bumisita. Sayang. Ayun, daba nga.